Kabanata 261 hanggang 265. Alam mo, noon, kahit na ang mga powerhouse ng antas ni Wu Zhangkong ay nagdusa mula sa ganap na itinatag na kakayahan ng espiritu ni Xu Xiaoyan, hindi pa banggitin ang Earth Magic Rhinoceros sa kanyang harapan. Hindi nagsimula ang pag-atake ni Gu Yu. Sinimulan na niya ang paghahanda, ngunit sa sandaling ito, binawi niya ang kanyang espiritong kapangyarihan at ang kanyang sariling spirit ring. Matapos makabangon si Xu Xiaoyan mula sa nakaraang sorpresa, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang tiyempo. Ang sandali nang siya ay nakulong ng kadena ng Star Wheel, iyon ay nang si Tang Wulan ay muling dumating sa tuktok ng Earth Magic Rhinoceros Head. Ang mga gininto ang kuko ng gintong dragon ay biglang bumagsak, at ang target ay nakaturo sa lugar kung saan ang likod ng lupa rhinoceros ay konektado sa ulo. Masyadong malakas ang defensive power ng lalaking ito. Talagang hindi alam ni Tang Wulan kung ang kanyang pag-atake ay maaaring tumagos sa kanyang bungo, o kung pipiliin niyang magkaroon ng central nervous system at mas mahinang lugar ay mas maaasahan. Ang mga kuko ng gintong dragon ay humipo sa mga malabog na kaliski sa likod ng mga rhinoceros sa lupa. Biglang, ang lahat ng gininto ang liwanag sa katawan ni Tang Wulan ay tila nakatutok sa gininto ang mga kuko ng dragon, at ito ay nagliliwanag ng ilang sandali. Ang smashing effect ay direktang isinaaktibo, ang mga kaliskis ng cuticle ay agad na nabasag, at ang mga golden dragon claws ay tumagos. Ang malaking katawan ng Earth Magic Rhinoceros ay nahulog sa lupa sa isang iglap. Kapag ang central nervous system ay naputol, agad itong nawawala ng kakayahang kontrolin ang katawan. Anong malakas na puwersa? Nang makitang inilabas niya ang kanang paa na hindi nabahira ng dugo, hindi napigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kakaiba sa ilang sandali. Matapos masira ang pangalawang selyo, sa wakas ay lumitaw ang iba't ibang benepisyo. Una sa lahat, ito ay kakaibang gintong espiritong singsing, tila kapag hinihimok niya ang mga kuko ng gintong dragon, natural itong lilito. Kung sinabi na ang Blue Silver Grass Martial Soul, ginamit nito ang sarili nitong soul power. Pagkatapos, ang pinakilos nitong gintong singsing na espiritu ay ang sariling pisikal na kakayahan at ang kapangyarihan ng chi at dugo sa katawan. Ang Golden Dragon Claw ay hindi na kumakain ng soul power ng kakaiba, ngunit sa proseso ng paggamit nito, malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan ng chi at dugo na umaagos sa kanyang katawan. Ang direktang kahihinatnan ng pagkonsumo ng chi at dugo ay, siya ay nagugutom pa nga. Ang pagkonsumo ng Golden Dragon Claws ay nabawasan, at ang talas ay tila mas malakas. Sa itaas ng kanang katawan na natatakpan ng mga kaliskis ng ginto, ang kapangyarihan ay malinaw na tumataas, kaya ang kapangyarihan ng buong kanang katawan ay naging mas malakas. Oo naman, ang pangkalahatang pagpapabuti ay lubos na napabuti. Kung hindi, hindi magiging ganoon kadaling patayin ng Earth Magic Rhinoceros na ito. Malabo, sa isip ni Tang Wulan, lumitaw ang pangalan ng gintong singsing na espiritu na nagdala ng kakayahan sa espiritu, ang katawan ng gintong dragon. Isang malakas na pantulong na kakayahan na ganap na nagpapahusay sa sarili nitong lakas, bilis, pag-atake, at mga kakayahan sa pagtatanggol. Kabilang sa mga ito, ang lakas ay dapat na ang pinakamalaking pagpapabuti. Nang makaharap niya ang Earth Demon Rhinoceros, hindi masyadong halata na pinigilan siya ng kapangyarihan nito. Siyempre, may isa pang napakahalagang bagay para mapatay ang malaking tao na ito ng napakabilis, at iyon ay ang kadena ng Star Wheel ni Xu Xiaoyan. Ang ganap na bisa ng chain ng Star Wheel ang pinakamakapangyarihan. Bigyan siya ng pagkakataong pumatay sa isang suntok, kung hindi, ang Earth Demon Rhinoceros ay may maraming nakakasakit at nagtatanggol na mga espiritong kasanayan. Habang hinuhusgahan ni Tang Wulan ang tagumpay o kabiguan ng nakaraang labanan, nawala ang mga tagay sa Colosseum. Bumalik sa dilim ang lahat. Umikot ang mabituan na kalangitan na tila ba nabaliw, at saglit lang ang pagkahilo, muling nagliwanag ang kanilang paningin, at bumalik sila sa kinaroroonan nila kanina. Magkaharap pa rin ang apat, magkahawak ang kamay. Parang ilusyon lang lahat ng dati. Sa Ascension Platform, naranasan nila ang proseso ng pagpunta sa ilusyon na mundo para lumaban. Pero depende din yan sa instrument. Pero eto, bakit walang ganung pakiramdam? Sa kabaligtaran, ito ay kakaiba. Malabo talaga. Muling lumitaw si Shen Yi sa kanilang harapan, at sa pagkakataong ito, tila naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Shrek Academy Entrance Exam, ang pangalawang item, ang Colosseum. Kung mas marami ang bilang ng mga kalahok sa Colosseum, mas malakas at mas marami ang bilang ng mga fighting spirit beast. Kinakailangang mabuhay ng hindi bababa sa 1 minuto sa ilalim ng pag-atake ng espiritong hayop, at ang mga maaaring magdulot ng trauma sa espiritong hayop ay magkakaroon ng mga karagdagang puntos. Ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Shen Yi kay Tang Wulan ang mga patakaran ng 4 na tao sa pagsusulit ay ang nag-request nito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakabangis ng mga batang ito. Yan ang Magic Rhinoceros ng lupa. Kahit nasa kanyang lakas, kakailanganin ng maraming kamay at paa upang mapatay ang isang Earth Demon Rhinoceros na nilinang ng higit sa 3,000 taon nang walang tulong ng battle armor. Kung tutusin, napakalakas ng depensa ng Earth Demon Rhinoceros. Gayunpaman, pinatay lang ng maliliit na lalaki na ito ang Earth Magic Rhinoceros. Kahit na medyo mahirap, ngunit paano nakalusot ang atake ni Tang Wulan sa depensa nito?
Isa pa, ano ang nangyari sa gintong espiritong singsing na nagbago sa kanyang katawan? Paano mo siya tinitingnan, puro kambal na espiritu? Gayunpaman, hindi kailanman binanggit ni Wu Changkong ang bagay na ito. Ang pangalawang pagsubok, ang Colosseum. Tang Wulan, Shifen, XCXC, Shifen, Go Yu, 8 puntos, Xu Xiaoyan, Shifen. Ha, ganoon na ba tayo kataas na marka? Medyo nagulat na sabi ni XCXC. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang makukuha niya. Tumango si Shen Yi at sinabing, ito ay dahil pinatay mo ang Earth Demon Rhinoceros. Ang mga kinakailangan sa pagsusulit ay wala sa antas ng pagpatay. Sa makatuwid, kahit si Gu Yu, na hindi direktang umatake, ay may mas mataas na marka. Magpatuloy. Sundan mo ako. Habang naglalakad sa harapan, hindi mapigilan ni Shen Yi na makaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Ang mga maliliit na lalaki na ito ay talagang mukhang maliliit na halimaw tulad ng sinabi ng motto ng paaralan ng Shrek Academy. Ang kanilang aktwal na kakayahan sa labanan ay napakalakas, hindi lamang pakikipagtulungan, higit sa lahat ang saloobin ng hindi nagulat. Ang paningin ni Shen Yi, nakita niya sa surveillance, nang humarap si Tang Wulan 4 sa Earth Magic Rhinoceros, wala sa 4 ang nagpakita ng panik, si Go Yu ang pinakakalma, at ang mga mata ni Tang Wulan, XCXC at Xu Xiaoyan ay halatang excited. Tinawag din ni XCXC ang pangalan ng Earth Demon Rhinoceros noong panahong iyon, ibig sabihin, alam nila ang lakas ng Earth Demon Rhinoceros. Isa lang ang ibig sabihin nito, at iyon ay sapat na sila. Nakaharap nila ang mga kalaban sa antas na ito. Kapatid, mukhang kinuha mo talaga sila para magtrabaho ng gusto sa aktwal na labanan. Taliwas sa kanyang paghanga, bahagyang kumunat ang noo ni Tang Wulan, lumingon kay Go Yu, at binigyan siya ng nagtatanong na tingin. Malumanay na tumanggaw si Go Yu sa kanya. Matapos maipasa ang unang dalawang pagsusulit, maganda ang mga resulta, ngunit hindi nagpapahinga si Tang Wulan. Walang patid ang kanilang mga pagsusulit, ibig sabihin ay wala na silang oras ng pahinga. Sa kanilang kasalukuyang cultivation base, nang walang pagmumuni-muni, ang bilis ng pagbawi ng kapangyarihan ng kaluluwa ay napakalimitado. Hindi ko alam kung gaano karaming mga antas ang magkakaroon sa mga susunod na pagtatasa. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mauubos ang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa kabutihang palad, si Tang Wulan ay tila may kapangyarihan ng isang bloodline spirit ring ngayon, umaasa sa isa't isa gamit ang kanyang sariling espiritong kapangyarihan. Ngunit minsang ginamit ni Xu Xiaoyan ang chain ng Star Wheel upang bitag ang Earth Magic Rhinoceros. Bagamat saglit lang, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay kumonsumo ng hindi bababa sa 1/4. Ito pa rin ang mabilis na pagsisimula ni Tang Wulan, kung hindi ay magiging mas marami pa ang konsumo. Marami. Nakita niyang tinatanong siya ni Gu Yu kung kumusta ang kalagayan niya. Tumanggaw si Gu Yu sa kanya para sabihin sa kanya na nasa perpektong kondisyon siya. Pagkatapos ng unang dalawang antas, natuklasan nila na ito ay karapat-dapat sa pagtatasa ng Shrek Academy. Mukhang nagsisimula pa lang, at mahirap sabihin kung ano ang susunod na mga assessment. Binuksan ni Shen Yi ang isang pinto at lumabas, at dumating sa isang clearing sa pagitan ng mga gusaling bato. Ang ikatlong pagtatasa ay sa wakas ay ipinakita ng malinaw sa harap nila. Ito ay isang piraso ng mga tarangkahan, ang isa ay konektado sa isa, na bumubuo ng isang malaking lugar, hindi bababa sa daan-daang mga ito. Ang bilang ng mga gate sa bawat hilera ay nag-iiba. Upang maging tumpak, ang mga gate na ito ay dapat na tinatawag na guillotine gate. Ang gate ay mayroon lamang isang frame kung saan nakasabit ang isang malaking guillotine na 2 metro ang lapad at 1 metro ang taas at kalahating metro ang kapal. Napakalaking guillotine, kahit na may baka ilagay sa ilalim nito, natatakot akong maputol ito. The third level, test response. After I call for preparation, you have 1 minute to prepare. I call for you to go through here. Complete within 30 seconds, 6 minutes, every 3 seconds less, add 1 point. 3 more 1 second, minus 1 point. There are 2 points I want to remind you. First, the closer you pass the exam, the fast the guillotine will be false, and it will be true. Binago sa isang negatibong numero kung hindi pa rin ito makapasa, hindi na kailangang kumuha ng mga kasunod na pagsusulit, go. Habang nag-uusap, nag-gesture siya sa isang direksyon. Ang "kwak" ay tumunog, at ang malaking guillotine ay nagsimulang gumalaw. Keng. Isang malaking guillotine sa harapan ang bumagsak mula sa langit, marahas na hamampot sa uka sa ilalim ng pinto, kumikislap sa lahat ng dako. Ang kakilakilabot na tunog lamang ay sapat na upang mabigla ang mga tao. Pagkatapos ay mabilis itong humila at pinutol muli ng malakas na ingay. Mabilis na bumagsak ang mga guillotine sa likuran, at saglit, isang tunog ng knock and knock ang tumunog sa clearing na ito. Maghanda, magsisimula ang 1 minutong countdown. Nang hindi binibigyan ng maraming oras si Tang Wulan at ang iba pa para mag-isip, direktang sinimulan ni Shen Yi ang countdown. Mabilis na sinabi ni Tang Wulan, kailangan mong dumaan sa guillotine gate sa loob ng 30 segundo. Ang pinakamaikling distansya ay 6 na pinto.
Guyu, subukan ang kapangyarihan ng gilatin. Sa pagharap sa ganitong uri ng pagsusulit, ang pagiging mahinahon ang pinakamahalagang bagay. Namilog ang mga mata ni Exi, at sabik siyang sumubok, ngunit hindi ganoon kaganda ang sitwasyon ni Xu Xiaoyan, mapatla ang kanyang mukha, at halatang natatakot siya sa mga gilatin na ito. Si Guyu ay tahimik gaya ng dati. Matapos pakinggan ang mga salita ni Tang Wulan, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at lumundag, habang ang isang asul na liwanag ay namuo sa itaas ng kanyang palad. Isang malaking 2-meter-long ice cone ang biglang lumabas mula sa ilalim ng unang guillotine door. Keng, boom, nahulog ang guillotine, at ang kono ng yelo ay agad na nabasag at naging alikabok, at ang makapal na bahagi sa ibaba ay direktang nahati sa kalahati. Ang lakas ay halos 3,000 kilo. Agad na nagbigay ng hatol si Guyu. Ang elemento ay may espiritual na koneksyon sa kanya, at makakagawa siya ng mga tumpak na paghatol sa pamamagitan ng pag-atake. Sinabi ni Tang Wulan, kaya mo ba? Sinabi ni Guyu, kaya kung protektahan ang isang tao. Sinabi ni Tang Wulan, Exi. Tumalon si Exi sa pwesto, okay lang ako. Ipagpapatuloy na sana ni Tang Wulan ang pag-aayos, ngunit biglang sinabi ni Guyu, ayos lang, ginagamit ko ang aking mga kasanayan sa kaluluwa para protektahan si Xiaoyan, karga mo ako, hindi dapat maging malaking problema ang lakas ng iyong katawan. Sumunod si Exi sa amin, pinapanatili ang bilis at pagkakasundo. Okay lang na pilitin. Saglit na natigilan si Tang Wulan. Ang orihinal niyang plano ay si Exi at Guyu ay dumaan ng mag-isa, at dinaanan niya si Xu Xiaoyan sa kanyang likuran. Ito ang pinakamakatwirang paraan. Siyempre, posible rin ang pamamaraan ni Guyu, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kung ano sa kanyang puso. Kakaiba, nakatingin kay Guyu na may pagdududa. Bahagyang namula ang mukha ni Gu Yokyao, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal. 10, 9, 8. Sinimulan ni Shen Yi ang countdown, na nangangahulugan na ang kanilang ikatlong pagtatasa ay magsisimula kaagad. Huminga ng malalim si Tang Wulan, walang oras para mag-adjust sa oras na ito. Mabilis na tumakbo si Guyu sa kanya, at bumagsak sa kanya na may mahinang pagtalon sa likod niya. Kasabay nito, bahagyang iwinagayway niya ang kanyang mga kamay, at 3 berdeng ilaw ang bumagsak kina Tang Wulan, Exi, at Xu Xiaoyan. Tiningnan ni Xu Xiaoyan ang guillotine sa kanyang harapan na may kaunting takot, medyo nag-alinlangan. Sinabi ni Guyu, Xiaoyan, huwag kang matakot, pumunta ka sa harap. Gagamitin ko ang elemento ng lupa para suportahan ang guillotine. Susundan ka namin, kailangan mo lang bilasan. Ang mga ngipin ni Xu Xiaoyan ay kritikal at tumango. 3, 2, 1, magsimula. Habang sumisigaw si Shen Yi, opisyal na nagsimula ang assessment. Ang bibig ni Guyu ay gumawa ng mahinang tunog ng pag-awit, ang kanyang mga kamay ay lumingon sa langit, at ang katawan ni Tang Wulan ay ganap na nakapulupot sa kanyang mga hita upang mapanatili ang kanyang matatag, isang sinag ng dilaw na liwanag ang bumulwak mula sa ilalim ng guillotine gate sa unang bahagi at naging isang halijing bato. Nandyan ang suporta. Keng. Nahulog ang guillotine gate. Matapos laslasin ang halijing bato, ang tunay na halijing bato ay nanginig ng husto, at ang ibabaw ng halijing bato ay natatakpan ng mga bitek. Mabilis. Malakas na sigaw ni Guyu. Ang mga mata ni Xu Xiaoyan ay naging matigas sa oras na ito. Matagal nang nagtutulungan ang lahat, at ang tiwala sa isa't isa ay umabot na sa mataas na antas. Sa sandaling siya ay maikli, siya ay dumaan sa unang guillotine gate. Nakadaan na si Exi sa kanya na parang balahibo ng usok. Binuhat ni Tang Wulan si Guyu sa dulo. Paglakad niya papunta sa guillotine gate, biglang bumagsak ang halijing bato. Isang malaking guillotine ang nahulog mula sa langit. Mariing ipinikit ni Guyu ang kanyang mga mata, mahigpit na yamakap ang kanyang mga braso sa leeg ni Tang Wulan, ngunit hindi niya sinasadyang tumalon pababa. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na hinigpitan niya ang kanyang katawan. Ang kanyang mga binti ay pumulupot sa kanyang baywang na napakalakas. Marahil dahil sa tensyon, halatang mabilis ang tibok ng puso ni Guyu. Sa harap ng nahulog na guillotine, hindi natakot si Tang Wulan, hindi ba't 3,000 cut ties. Bukod dito, ang lakas ng pagkahulog ay pinahina ng halijing bato. Iniangat ang kanyang kanang kamay, damaloy ang dugo sa kanyang katawan, at ang kuko ng ginintoang dragon ay lumitaw, biglang umangat, at direktang hinawakan ang malaking guillotine blade. Napatulala na si Shen Yi sa gilid. Nakita niya ang hindi mabilang na mga estudyante na dumaan sa guillotine gate na ito, at iba ang kanilang mga pamamaraan, ngunit ito ang unang pagkakataon na makita si Tang Wulan na direktang humawak ng guillotine gamit ang kanyang mga kamay. Iyan ay isang guillotine na tumitimbang ng 1,000 kilo ang layo. Kasama ang pagbagsak na puwersa, dapat itong higit sa 3,000 kilo. Hindi siya. Hindi napigilan ni Shen Yi na ipikit ang kanyang mga mata ng hindi malay, talagang natatakot siyang makakita ng isang eksena ng dugo at liwanag na lumitaw. Ngunit malinaw na ito ay imposible. Keng. Mahigpit na sinalo ng mga kuko ng gintong dragon ni Tang Wulan ang guillotine, ngunit bahagyang yumuko ang kanyang katawan. Sumigaw siya, bumangon ka.
Gamit ang kanyang kanang braso ng malakas, humampot siya pataas, tahasang itinulak ang gilatin pataas, at pagkatapos ay humakbang palabas gamit ang kanyang paa, dinala si Guyu sa unang pinto. Boss, hindi ka tao. Kakaibang sumigaw si Exi, at ang takot sa mga mata ni Shu Xiaoyan ay lubhang hamina. Guyu, hindi mo kailangan, kaya ko. Matapos subukan ni Tang Wulan ang kapangyarihan ng gilatin na ito, tumaas ng husto ang kanyang kumpiyansa. Paghakbang pasulong, dumiretso siya sa pangalawang guillotine gate na pinakamalapit sa kanya. Pagharap sa bumagsak na gilatin, itinaas din niya ang kanyang kanang kamay, hinawakan ito bigla, hinawakan ang matalim na talim at itinulak ito pataas, pagkatapos na unang dumaan sina Shu Xiaoyan at Exi, pinone niya si Guyu. Ang nakakatakot na gilatin na iyon ay parang laruan sa harap niya at ang kanyang mga kuko ng gintong dragon. Sunod-sunod na bumagsak, isa-isang binuhat niya. Ang pinakamaikling distansya pagkatapos ng 6 na magkakasunod na pinto. Hindi nakaimik si Shen Yi, ang maliliit na lalaki na ito ay naging parang mga halimaw. Ang antas na ito ay orihinal na sinadya upang subukan ang kakayahang umangkop, kakayahang tumugon at tapang ng mga mag-aaral. Nahaharap sa isang napakalaking gilatin, at ang oras upang mag-isip ay napakaikli, ang kakayahang umangkop na ito ay dapat na partikular na malakas. Ang katatagan ay batay sa katapangan. Maraming mga mag-aaral na may sapat na lakas. Halimbawa, ang kanilang bilis ay maaaring makapasa sa guillotine gate nang walang anumang problema. Gayunpaman, sa harap ng malalaking pintuan ng gilatin na iyon, ang kanilang panloob na takot ay direktang nagwasak ng kanilang mga damdamin noong wala pang 15 taong gulang sila, kaya't maraming tao ang nag-aalangan na sumulong sa antas na ito. Para sa 4 na tao sa zero class, ang pagpasa ay tila ang pinakasimpleng bagay, ngunit para sa maraming mga kandidato na pumupunta dito, ang pass na ito ang pinakabihirang sa tingin nila. Ang mga hadlang sa oras, kasama ang pagpapahirap ng katapangan, ay naging imposible para sa kanila na makapasa sa sapat na oras. Sa pagkakataong ito lamang, mahigit kalahati ng mga kandidato ang nalaglag dito. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay maaari pa ring makapasa sa unang pagsubok sa pag-iisip. Pagkatapos ng lahat sila ay mga elite na pinili mula sa mga pangunahing lungsod, at ang kanilang kapangyarihan sa pag-iisip ay hindi masyadong mahina. Sa ikalawang yugto ng Colosseum, nakalaro pa rin ang kabuuang lakas ng lahat, at hindi naman masama ang kabuuang score. Ngunit dito, kapag nahaharap sa mga pagpipilian sa buhay at kamatayan, hindi ganoon kadali para sa mga kandidato na makapasa. Karaniwan, ang pagsusulit ay isinasagawa ng isang tao o ng isang tao. Walang posibilidad ng pagtutulungan ng magkakasama, at sa katunayan ay walang sapat na oras upang mag-isip. At kung mayroon kang sapat na lakas ng loob, depende ito sa iyong kakayahang mag-react at manghusga. Sa makatuwid, ang ikatlong antas na ito, na hindi nakikita ni Tang Wulan na mahirap, ay talagang isang napakakomprehensibong pagtatasa. Sa harap ng naturang pagtatasa, nagbigay si Tang Wulan ng paraan upang maipasa ang 10 benepisyo sa isang pagsisikap. Wala siyang pakialam kung gaano kahirap ang assessment, basta makapasa siya. Lakas ng loob. Hindi ito nasubak sa lahat. Bukod dito, hindi siya kailanman nagkukulang ng lakas ng loob, kung hindi, paano niya ginamit ang kanyang katawan para harangan ang martial spirit fusion skill para kay Guyu. Yung iba naman, with his existence like Optimus Prime, sumakay na lang siya. 14 na segundo. Ito ang huling beses na dumaan ang 4 na tao. Kinamayan lang ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay at binawi ang Golden Dragon Claw, tila simple ang lahat. Bakas sa mukha niya ang nasisiyahang tingin. Hindi naman masama ang level na ito, maliban sa naubos niya ang kaunting sigla at kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit hindi gaanong naubos ang mga kasama. Sa sandaling makapasa siya sa ikalawang antas, alam ni Tang Wulan na kung maraming item sa susunod na pagtatasa, ay lalaanan nila ngayon ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa ng makatwiran. Ang pagkonsumo ay dapat na kontroladong mabuti, kung hindi, hindi mo maaabot ang dulo. Kaya naman hiniling niya kay Guyu na ihinto ang paggamit ng elemental control ngayon lang para iligtas ang kanyang soul power hanggat maaari. Si Guyu ang pinakamalakas sa kanilang 4, dinala ito ni Tang Wulan sa harapan, at kanya itong nasa likod. Kayong 4 ay 10. Sinubukan ni Shen Yi ang kanyang makakaya upang gawing mas kalmado ang kanyang ekspresyon, at pagkatapos ng mahinang pahayag, nagpatuloy siya sa pagsulong. Sa una, siya ay lubos na nag-aalala tungkol sa mga maliliit na lalaki, pagkatapos ng lahat, ang patuloy na pagtatasa ay hindi madali. Pero ngayon parang sobra-sobra na ang mga alalahanin ko. Nalampasan ko ang 3 antas at nakapasa na may matataas na marka. Sa mata ng maraming tao, ang ikatlong antas, na napakahirap, ay nakakuha ng buong marka. Bagaman hindi ito ang pinakamabilis sa kasaysayan, tiyak na ito ang pinaka-agresibo. Ang Tang Wulan na ito ay talagang nararapat na maging pinuno ng Zero Shift. Hindi katakataka na si Guyu ay may napakatalino na talento, kaya siya ay labis na nasisiyahan at kumbinsido. Pwede ka nang bumaba. Tinapik ni Tang Wulan ang braso ni Guyu sa kanyang leeg. Ibinaba ni Guyu ang kanyang ulo sa oras na ito, at ang kanyang buong ulo ay nakabaon sa leeg ni Tang Wulan.
Tila hindi niya narinig ang mga salita ni Tang Wulan, pinapanatili pa rin ang parehong paggalaw. Natigilan si Tang Wulan saglit, at sinabing may kaunting pag-aalala, baka ngayon lang kita nasaktan. Marahang umiling si Gu Yu, at sinabi sa mahinang boses, ikaw, babuhitan mo ako saglit, medyo natatakot ako. Nakita ni na Exi at Xu Xiaoyan na katabi niya ang eksenang ito, medyo naging kakaiba ang mga ekspresyon nila, matatakot ba si Gu Yu? Lilito ba ang salitang ito sa kanyang mundo? Sa kanilang mga mata, walang pakialam si Gu Yu sa kahit ano. Maliban sa magandang relasyon sa iilan sa kanila, bihira siyang magpapansin sa mga tagalabas. Parati siyang walang pakialam at hindi pumapasok. Sa mga nakalipas na taon, wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kina Tang Wulan, Exi at Xu Xiaoyan. Basta holiday, pupunta ako sa Spirit Pagoda. Hindi ko alam kung bakit. Nang magsimula ang pagsusulit, tila naging sabik na siya. Upang maging tumpak, sabik siya kay Tang Wulan, at ang mga pagbabago ay halata pa rin. Ito ay mas lalo na ngayon. Ano yun? Ang hindi nila alam ay ang nasa isip ni Gu Yu ngayon ay kung ano ang hitsura ni Tang Wulan noong nasa bathtub siya na may malabong gintong ambon sa kanyang katawan. Bagamat isang sulyap lamang, ngunit ang sandaling iyon ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanyang isipan. Ang pagbabago ng kaisipan ni Gu Yu ay lumitaw din mula sa sandaling iyon. Ang mga binti ni Gu Yu ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang baywang, hindi siya magawang hilahin ni Tang Wulan, kaya siya lamang ang natulungan niya. Mabilis ang tibok ng puso ni Gu Yu, at si Tang Wulan mismo ay talagang namumula at masigasig. Bagamat pareho silang bata, ang direksyon ng pisikal na pag-unlad ng mga lalaki at babae ay nagsimulang magkaiba. Bagamat hindi ganoon katibay si Tang Wulan, ang kanyang katawan ay napakalakas at ang kanyang mga kalamnan ay puno ng pagkalastiko. Sa kabilang banda, ang katawan ni Gu Yu ay napakalambot, malambot sa tenacity, at may magandang amoy, isang mahinang halimuyak na nananatili. Habang humahakbang siya, ang buhok ni Gu Yu ay dumampi sa kanyang mukha, makati. Bumalik sa gusali at magpatuloy sa kahabaan ng koridor. Pag-akyat muli sa itaas, tila nasa ikalawang palapag ito ng main teaching building. Pagpasok sa ikalawang palapag, ang dekorasyon ay nagbabago, ang mga dingding ay naging puti, at ang bubong ay pareho. May mga kakaibang bagay na pininturahan ng gintong pattern. Ito ang disenyo ng Soul Guidance Device. Nagulat na sabi ni Xu Xiaoyan. Pinili niya ang espesyalidad ng disenyo ng mecha. Ang batayan ng disenyo ng mecha ay ang disenyo ng gabay ng kaluluwa, na natural na kinikilala ito sa isang sulyap. Para palamutihan ang disenyo ng Soul Guidance Device. Hindi ito maintindihan ni Tang Wulan. Naramdaman na lang niya na napakakomplikado ng mga design drawings na ito. Kung patuloy silang pinagmamasdan ng mga taong mahina ang pag-iisip, mahihilo siya. Habang nag-iisip, dinala sila sa isang malaking kwarto. Itinuro ni Shen Yi ang upuan sa gilid ng silid, naghihintay ka rito, at hihilingin ko sa guro na pumunta. Ang antas na ito ay susubok sa iyong espesyalidad. Isang espesyalidad lamang ang susubukan, kaya kailangan mong pag-isipang mabuti kung ano ang gusto mong ipakita. Ano ito? Ang pangunahing espesyalidad ay nauugnay sa iyong sariling lakas. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Pangunahing espesyalidad. Nagulat si Exi. Sa wakas ay niluwagan ni Gu Yu ang pagkakatali niya kay Tang Wulan sa sandaling ito, at nanguna upang humanap ng upuan at maupo dito, ngunit hindi ito nagsalita, naka-cross-leg lang sa upuan para magnilay. Umupo si Tang Wulan sa tabi niya, at habang nakaupo, sinabi niya, ito ay simple, at ang aming espesyalidad ay ang aming pinakamatibay na punto bilang isang Soul Master. Halimbawa, kung ikaw ay isang sensitibong sistema ng pag-atake, kailangan mong gamitin ang iyong liksi ipakita sa limitasyon. Ito ay nagpapakita na ito ay mas mahusay kaysa sa mga katulad na Spirit Masters. Siyempre, ikaw ay naiiba mula sa ordinaryong maliksi na pag-atake na uri ng Espiritu Masters, kaya iminumungkahi ko na ikaw ay isang kambal na uri ng pag-atake na Espiritu Masters. Magkatulad ang sitwasyon ng bawat isa, ipakita lamang ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Sumimangot si Xu Xiaoyan, Captain, ano ang dapat kong gawin? Gagawin ko ito sa gabi. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, madaling hawakan, gumamit ng mga salita para ilarawan. Noong tayo ay nasa ikalawang antas, na ipakita mo na ang iyong kakayahan, hindi mahirap i-verify, kailangan mo lang i-elaborate ang sarili mong mga specialty hanggat maaari. Ayos lang. Basta't totoo, hindi na kailangang ipakita. Lumiwanag ang mga mata ni Xu Xiaoyan, naiintindihan ko. Sinabi ni Tang Wulan, bueno, lahat magmadali at magpahinga, bihira ang pagkakataon. Gaya ng sinabi niya ay pumikit na muna siya at nagsimulang magnilay. Ang kapangyarihan ng qi at dugo ay malapit ding nauugnay sa kapangyarihan ng kaluluwa, at kapag malakas ang kapangyarihan ng kaluluwa, magiging malakas din ang qi at dugo. Kapag hindi siya makakain ng kahit ano, ang tanging maaasahan niya ngayon ay ang pagpapabuti ng kanyang espiritong kapangyarihan upang makabawi. Gayunpaman, malinaw na hindi nila sila binigyan ng maraming oras. Sa loob ng 5 minuto, bumalik si Shen Yi.
Tatlong tao ang pumasok kasama niya, dalawang nasa katanghaliang gulang, at isang matandang babae. Hawak ang isang tungkod, natisod ang matandang babae, at naupo sa gitna sa likod ng mahabang mesa sa isang gilid ng venue. Halatang iginagalang siya ng dalawang nasa katanghaliang gulang. Hindi sila magkahiwalay ng upuan hanggang sa siya ay umupo, habang si Shenyi ay tumabi. Itinaas ng matandang babae ang kanyang mga mata upang tingnan si Tang Wulan at silang apat na nasa tapat. Sa mga oras na ito, silang apat ay nakaupo roon at nagmumuni-muni, na hindi man lang napansin ang kanilang pagdating. Bahagyang ngumiti ang matandang babae, at medyo namamaos ang boses, marunong akong gumamit ng oras. Okay, Xiao Yi, sabihin mo sa kanila na magsimula na. Oo, Kai Lao. Si Shen Yi ay hindi nakaramdam ng kawalang kasiyahan sa paraan ng pagtawag ng matandang babae sa kanyang sarili. Pagkatapos ng isang magalang na pangako, mabilis siyang naglakad papunta sa gilid ni Tang Wulan at Jin Aiseng sila mula sa pagmumuni-muni. Nandito na ang assessment teacher, sino sa inyo ang mauuna? Tanong ni Shen Yi sa mahinang boses. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan, nag-iisip ang kanyang mga mata. Apat silang tao, at sila ay isang pangkat. Ang espesyalidad sa pagtatasa na ito ay tiyak na magbubunga ng mga paunang ideya para sa guro ng pagtatasa. Pagkatapos, ang order na ito ay Katanji Tangi. Ang unang lumitaw ay dapat na mapabilib ang guro sa pagtatasa, ngunit hindi ang nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa kanila. Exe, ikaw dapat ang mauna. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, may plano si Tang Wulan, at pagkatapos ay bumulong siya ng ilang salita sa tainga ni Exe. Okay. Tumango si Exe at agad na tumayo at naglakad papunta sa gitna ng field. Kamusta mga guro? Napayuko siya ng malalim sa matandang babae at sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Humalaklak ang matandang babae, bata, magsimula na tayo. Iisa lang ang pagkakataon. Lumabas ka sa iyong pinakamahusay na ginagawa. Oo. Magalang na sagot ni Exe, at kasabay nito, ang tatlong bilog ng spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay tumaas na. Dalawang dilaw at isang purple, tatlong bilog ng spirit ring ang kumikinang, at kaagad pagkatapos noon, ang ikatlong spirit ring sa ilalim ng mga paa ni Exe, na siyang nag-iisang purple na spirit ring, ay agad na lumiwanag. Nanginginig ang kanyang katawan, ang isang Exe ay agad na naging tatlo, nakatayong magkatabi, tanging mga mata lang ang nakakakita, imposibleng masabi kung alin ang totoo at alin ang mali. Yumuko at sumaludo ang tatlong figure sa tatlong assessment teachers. Kasabay nito, ang kanilang tatlong figure ay biglang naging ilusyon, at pagkatapos ay gumawa ng kakaibang mga hakbang sa parehong oras. Ang tatlong figure ay biglang tumakbo sa tatlong magkaibang direksyon. At sabay taas ng light dragon dagger sa kamay niya. Ding! Ang magaan na sandang ng dragon ay tumusok sa hangin, ngunit gumawa ng isang mahinang tunog ng ding. Ang bilis ng tatlong Exe ay nagsimulang tumaas, tulad ng tatlong ipoipo, gumala sila sa napakabilis na bilis sa gitna ng field, at panapanahong tumutusok ang liwanag na sandang ng dragon, na patuloy na gumagawa ng ding at ding. Parang may kalaban sa ilusyon. Lumalaban sa kanila. Bakas sa mukha ng dalawang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ang pagkagulat. Umaasa sa pakiramdam ng pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu, agad nilang hinusgahan na talagang umiral ang hindi nakikitang kalaban. Ang Avatar Spirit Ability ay wala, ito ay napakakaraniwan sa Agile Attack Type Spirit Ability. Tunay na mainam na makapaghiwalay ng tatlong clone, ngunit para sa Shrek Academy, ang antas na ito ay hindi malaking bagay. Gayunpaman, kung ito ay ang avatar ng anim na mga landas, ito ay naiiba, pabayaan ang tatlo sa kanila ay hindi nakikita. Sa kabuuang 30 segundo, ang tatlong figure ay bumalik sa isa, nakita ni Exe ang kaunting pawi sa kanyang noo, at yumuko sa ikatlong pagkakataon upang saludo ang tatlong mga guro sa pagtatasa, tapos na ang aking presentasyon. Ang matandang babae ay tumingin sa kanya ng may interes, at sinabi, munting lalaki, ikaw ba ay isang kambal na martial spirit ng parehong uri? Oo. Hindi na nagtataka si Exe kung bakit nakikita ng kabilang partido ang kanyang sikreto sa isang sulyap, dahil ito ang Shrek Academy. Tumango ang matandang babae, oo. Pero, may problema ka, wala kang sapat na kontrol. Ang mga tagahanga ng multo at anino ng Tang Sect ay natatangi sa mundo, ngunit ang balat mo lang ang pinagdadaanan. Huwag maging sabik sa tagumpay, napakataas. Una, pagsasanay sa iyong mga anino ng multo, at pagkatapos ay isaalang-alang na ang bawat clone ay magkaroon ng parehong kakayahan. Gayun din, ang iyong tatlong homogeneous na paggalaw ay napakasama. Ang bawat isa ay hiwalay na kinokontrol ang lakas ng pag-iisip kung hindi mo maabot ang Linghai Realm sa loob ng 3 taon. Medyo proud pa si Exe sa kanyang performance. Ang Light Dragon Clone at ang Shadow Dragon Clone, kasama ang 6 na clone na nakikipaglaban sa isa't isa sa mga Ghost Fan, akala niya ay nagawa niya ang isang mahusay na trabaho. Gayunpaman, matapos marinig ang sinabi ng matandang babae, wala man lang siyang puwang para sa rebuttal. Malinaw na itinuro ng matandang babae ang lahat ng kanyang mga problema, at lahat sila ay napakakritikal.
Si XCXC ay muling yumuko ng taos puso, na ang kanyang ulo ay halos dumampi sa kanyang mga tuhod. This time, kumbinsido na talaga siya. Salamat sa iyong paggabay, talagang magsisikap ako. Oo. Tumango ang matandang babae, susunod. Bumalik si XCXC na nakalaylay ang kilay, ang pangit ng mukha. Ang pangalawang tao na umakyat ay si Xu Xiaoyan. Hinimok din siya ni Tang Wulan ng ilang salita kanina. Anong meron? Nasiraan ng loob. Tinanong ni Tang Wulan si XCXC sa mahinang boses. Ngumiti ng mapait si XCXC at sinabing, oo. Akala ko noong una ay medyo magaling ako, pero mukhang mahirap ang assessment ko sa pagkakataong ito. Kumpiyansa na ngumiti si Tang Wulan, hindi. Sa kabaligtaran, hindi ko akalain na magiging mababa ang marka mo. Ang matandang iyon ay halatang core figure sa tatlong examiners. Kung ikaw ay isang bulok na kahoy at hindi maaaring ukit, sasabihin niya ito sa iyo. Masyadong nagsasalita. At, estudyante pa rin tayo. Nandito tayo para mag-aral sa Shrek Academy. Kung kaya nating gawin ang lahat ng direkta, tama ba? Nagulat si XCXC, oo. Hindi naman ako masyadong masama noong una, tinuro lang ng matandang lola na tagasuri ang daan para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Tinapik ni Tang Wulan ang kanyang binti, tingnan mo. Naglakad na si Xu Xiaoyan sa gitna ng venue sa oras na ito, at, tulad ni XCXC, binati muna ang tatlong examiners. Sinabi ng matandang babae, magsimula tayo. Sinabi ni Xu Xiaoyan, ikinalulungkot ko, ang tatlong nagsusuri, dahil ito ay araw, kaya ang aking kakayahan ay hindi maipakita. Ang aking espiritu ay iba sa araw at gabi, kaya sa isang tiyak na punto ng pananaw, ako ay orihinal na isang halimaw na Soul Master, kaya ako ay pumunta sa Shrek. Hindi madaling mapahanga ang tagasuri ng direkta sa mga salita. Sa makatuwid, ang dating nilabanan ni Tang Wulan kay Xu Xiaoyan ay ang hayaan siyang ituro ang kanyang sariling kakaiba sa sandaling siya ay dumating. Ang salitang halimaw ay ang moto ng paaralan ni Shrek. Ito ay natural na madaling nakakaakit ng atensyon ng tatlong tagasuri. Oh, kung gayon saan ka naiiba sa araw at gabi? Tanong ng medyo may edad na lalaki sa kaliwang bahagi ng matandang babae. Itinaas ni Xu Xiaoyan ang kanyang kanang kamay, at ang dalawang dilaw na spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay tumaas, at ang eye stick sa kanyang palad ay aktibo. Sa araw, ang aking espiritu ay isa lamang eye stick, mahusay sa kontrol at malayo ang pag-atake. Sa gabi, ako ay mabibiyayaan ng liwanag ng bituin, at ang aking mga spirit skill ay magiging ganap na gumagana. Iba. Si Wan ay magiging isang Star Wheel eye stick. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ng matandang babae, Star Wheel Eyes 1, naalala ko, dati ay may pamilyang Shu na kabilang sa ganitong uri ng Soul Master, ngunit napakaliit ng bilang. Shu ba ang apelyido mo? Nagulat na sabi ni Xu Xiaoyan, oo. Alam mo ba ang bahay namin? Walang pakialam ang matandang babae, sa mundo ng Soul Master, kakaunti lang ang hindi alam ni Shrek. Okay, pwede ka nang bumalik. Nagulat si Xu Xiaoyan, pero, hindi pa ako tapos magsalita. Kumunot ang noo ng matandang babae, alam mo kung saan ka nanggaling, hindi mo pa ba alam ang ganap mong Starlight Soul skill? Sige. Oh. Sumang-ayon si Xu Xiaoyan, sumaludo muli, at pagkatapos ay bumalik. Tumayo si Tang Wulan sa oras na ito, tumanggaw kay Xu Xiaoyan, at bamulong, walang problema, huwag kang mag-alala. Matapos marinig ang sinabi niya, gumaan kaagad ang pakiramdam ni Xu Xiaoyan. Nilagpasan na siya ni Tang Wulan at naglakad patungo sa gitna ng venue. Tumingin ang matandang babae kay Tang Wulan na may hitsura ng interes sa kanyang mga mata, napaka-prestihiyoso mo. Ha! Pinasabi siya ni Tang Wulan na medyo nataranta, ngunit nagmamadaling yumuko at nagsabi, hello, tatlong examiners. Medyo kakaiba ang ngiti ng matandang babae, mukhang nakikinig sila sa iyo. Ipakita mo ang iyong kakayahan. Tingnan natin kung bakit mo sila mapagkakatiwalaan. Oo. Hindi nagdahilan si Tang Wulan. Alam niyang narinig na niya ang sinabi niya kina Xu Xiaoyan at XCXC noon. Sigurado akong guro siya ng Shrek Academy. Nakakamangha talaga. Ang aking kakayahan ay lakas. Unang nagpaliwanag si Tang Wulan, at pagkatapos ay isang mapusyaw na gininto ang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan ay dumagsa. Sa sarili niyang mundo, kahit na malabo niyang naririnig ang kaluskos ng dugo na dumadaloy sa kanyang katawan, tulad ng Yangtze River, ang kapangyarihan ng pag-agos ng dugo. Pagkatapos ay namamaga ang kanyang kanang braso, at lumitaw ang mga gintong kaliskis. Kasabay nito, muling lumitaw ang gintong singsing na espiritu. Ha! Ang matandang babae na kanina pa nakangiti ay baka sa kanyang mukha ang pagtataka sa unang pagkakataon, at halatang mas nanlaki ang kanyang mga mata. Nagulat din ang dalawa pang nasa katanghaliang gulang. Ang kulay ng singsing ng espiritu ay napakaayos sa ilalim ng normal na mga pangyayari sa mundo ng master ng espiritu. Ang puti ay kumakatawan sa 10 taon, ang dilaw ay kumakatawan sa 100 taon, ang lila ay kumakatawan sa 1,000 taon, ang itim ay kumakatawan sa 10,000 taon, at ang pula ay kumakatawan sa 100,000 taon. Ito ang kulay ng regular na spirit ring.
At sa kasaysayan ng Daoluo Continent, ito ay walang hitsura ng mga espesyal na kulay na spirit ring. At sa tuwing ito ay lumitaw, ang espesyal na singsing ng espiritu ay nangangahulugan na ito ay makapangyarihan. Halimbawa, sa kasaysayan ng Shrek, nagkaroon ng gintong singsing na espiritu. Ang pinuno ng unang 7 halimaw ng Shrek Academy, si Tang San, ang lumikha ng Tang Sect, ay minsang pumatay ng 1,000,000 taong gulang na Soul Beast at nakakuha ng isang gintong singsing na kaluluwa. At ang Million Year Spirit Ring ay 2 beses lang lumitaw sa kasaysayan ng Daoluo Continent, at ang may-ari na nagpakita sa pangalawang pagkakataon ay mula sa pinangalanang tao na dumaan sa plaza bago si Tang Wulan at ang iba pa, ang Spirit Spreading Pagoda. Tagapagtatag, alamat, Lingbing Daoluo Wu Yuhao. Ngunit ang 100 taong Spirit Ring ni Wu Yuhao ay iba sa Tang San. Ang kanyang 100 taong Spirit Ring ay puti at may napakagandang cover-up effect. Ito ay tila isang 10 taong Spirit Ring. Ayon sa pagsusuri ng mga Soul Master ng mga susunod na henerasyon, ang Million Year Soul Ring na nakuha ng mga ninuno ni Tang San noong panahong iyon ay pagmamay-ari ng isang tunay na makapangyarihang Soul Beast, kaya ito ay direktang ginto, at si Wu Yuhao ay dahil ang milyon taong Soul Beast na pinagsama-sama noong panahong iyon ay isang mapalad. Ang Tianmeng Eye Silkworm ay lubos na umaasa sa pagtulog upang itaas ang kanyang antas ng paglilinang sa 1,000,000 taong antas. Sa makatuwid, ang mga kulay na ipinapakita ay naiiba. Bagamat ito ay naging napakalakas sa pagpapahusay ng lakas ni Lingbing Daoluo, ito ay naiiba sa milyong taong gulang na singsing ng espiritu ng ninuno ni Tang San. Matapos likhain ni Lingbing Daoluo ang kaluluwa, mayroong kahit isang orange golden soul ring sa kanyang katawan, na dinala ng makapangyarihang beast soul. Ang parehong ay naiiba. Ang isang singsing na espiritu ay maaaring mag-attach ng maraming kakayahan sa espiritu. Ito ang kasaysayan ng paglitaw ng pinakasikat na heterochromatic spirit ring ilang beses sa kasaysayan. Mayroong iba pang mga Spirit Masters na lumitaw na may heterochromatic spirit rings, ngunit hindi lamang sila bihira, ngunit hindi rin sikat. Sa makatuwid, nang lumitaw ang gintong espiritong singsing kay Tang Wulan, bagamat isa lamang, agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat sa Shrek Academy. Gayunpaman, kumunat ang noo ng matandang babae matapos siyang magulat at magtaka, napaka-espesyal ng spirit ring mo. Mukhang hindi ito nabubuo sa pamamagitan ng pag-condensate ng spirit power mo, kundi parang pagbabago-bago sa enerhiya at dugo. Sa halip, napakakalma ng spirit power mo. Ganito ang nangyari. Prangka na sinabi ni Tang Wulan, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ang alam ko lang ay napakalakas ng aking kapangyarihan ng chi at dugo, at ang kakayahang ito ay dapat magmula sa aking dugo. Ngunit ito ay talagang isang uri ng alternatibong singsing ng espiritu, dahil maaari itong magbigay sa akin ng mga kakayahan sa espiritu. Habang nagsasalita, mabilis na sinindihan ni Tang Wulan ang gininto ang singsing ng espiritu sa kanyang katawan, at ang gintong liwanag ay biglang sumiklab, at isang malalim na dagandong ng dragon ang sumabog mula sa kanya. Bahagyang namamaga ang buo niyang katawan, at nagkatikip ang buo niyang katawan. Sa patong na ito ng gintong takip, ang makinang na gininto ang kinang ay agad na naging focus ng atensyon ng madla. Ito ang katawan ng gintong dragon. Ikaw ang dugo ng gintong dragon. Biglang sabi ng matandang babae. Saglit na natigilan si Tang Wulan. Ang pangalan ng kakayahan ng espiritong ito ay natural na lumitaw sa kanyang puso noon. Paano nalaman ng matandang babaeng ito? Masasabi bang sa kasaysayan ng kontinente ng Daoluo, mayroon pa ring mga katulad mo? Hindi, ang tinutukoy niya ay ang Golden Dragon, at ang nakatatak sa kanyang katawan ay ang Golden Dragon King. Dapat magkaiba ang dalawa. Habang umiikot ang kanyang mga iniisip, at patuloy na nag-iisip, dumating na sa kanyang harapan ang matandang babae sa kanyang harapan. Suntukin mo ako. Ang mga mata ng matandang babae ay biglang naging napakalalim, tumingin siya kay Tang Wulan na may pag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Natigilan sandali si Tang Wulan, nataman ka. Nag-alinlangan siya. Bagamat alam niya na ang Shrek Academy ay kayang kumilos bilang isang taga-suri, dapat ay makapangyarihan siya. Pero, itong matandang mukhang naghihingalo, kaya niya ba talagang tiisin ang sarili niyang suntok? Ang kanyang dating lakas ay libu-libong cat ties, at sa pagdaragdag ng Golden Dragon Body, ito ay maaaring higit sa 10,000 cat ties. Huwag kang mag-alala, ang mga dati kong buto ay napakalakas. Kung mapapatay mo ako, maaari kang direktang pumasok sa Sea God Pavilion. Naiinip na sabi ng matandang babae. Kung gayon mag-ingat ka. Huminga ng malalim si Tang Wulan, at pagkatapos ay sinuntok ang matandang babae. Pop! Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang isang bulaklak sa kanyang harapan, at pagkatapos ay isang malakas na puwersa ang nagmula sa kanyang kamay, at ang kanyang kamao ay nakuhanan na ng litrato sa tabi. Ang matandang babae ay samaway, hindi ka ba kumain? Halos hindi. Malinaw itong nakikita ni Exi at ng iba pang katabi niya. Nang hamampes si Tang Wulan, hinampes lang ng matandang babae ang kanyang kamay, na parang langaw, at binigay ang kanyang kamao na natatakpan ng gintong kaliskis. Pat sa tabi. Alam na alam nila ang kapangyarihan ni Tang Wulan. Kahit na hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, umiral pa rin siya tulad ng isang humanoid Tyrannosaurus, ngunit siya ay
Talagang gamaan ang loob ni Tang Wulan sa oras na ito. Huminga siya ng malalim, at tila kumakabog ng kaunti ang kanyang dibdib. Sa kanyang paghinga, ang daloy ng hangin sa malaking silid na ito ay sinundan ng tunog ng pagsipol sa kanyang braso. Ang mga kalamnan ay nakaumbok, at ang mga gintong kaliskis ay namumulaklak na may makikinang na gintong kinang. Mabangis niyang sigaw, at pinasabog ng isa pang suntok ang matandang babae. Sa pagkakataong ito, iba na ito sa dati. Sa sandaling siya ay sumuntok, nagkaroon ng mababang pagsabog ng hangin sa hangin. Ang kamao ni Tang Wulan ay nagdala pa ng isang gintong after-image sa hangin. Flap! Ang kamao ni Tang Wulan ay biglang huminto sa malutong na tunog, at huminto sa palad ng matandang babae. Nakatayo doon ang matandang babae, hindi kumikibo, at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Naramdaman lang ni Tang Wulan na nataman niya ang isang nababaluktot na pader, at ang puwersang pinasabog niya ay agad na hinigop ng solusyon. Ito. Ang kawalan ng kapangyarihan na nakita noon ni XCXC ay lumitaw din sa kanyang puso. Ito ay masyadong malakas, hindi kailangan ng martial arts, hindi kailangan ng kapangyarihan ng kaluluwa, tulad nito upang mahuli ang iyong sariling pag-atake. Bahagyang sinabi ng matandang babae, iyon lang. Ito ang iyong lakas. Nang makita ang dismayadong tingin sa kanyang mga mata, biglang naging yabang si Tang Wulan, kaya kung maging mas malakas. Pilit niyang sinabi ang mga salitang ito, at saka muling itinaas ang kanang kamao. Sa pagkakataong ito, damaloy ang gininto ang liwanag, mabilis na lumaki ang kanyang kanang kamay, makapal ang mga kasukasuan, malalim ang mga kaliskis, at lumitaw ang mga kuko ng gintong dragon. Sa ilalim ng basbas ng katawan ng gininto ang dragon, may bahagyang, shaking, na tunog sa hangin malapit sa mga kuko ng gintong dragon, na parabang nadurog ang hangin sa pang-aapi nito. Isang sinag ng liwanag ang sumilay sa mga mata ng matandang babae, halika. Huminga ng malalim si Tang Wulan, marahas na kinuyam ang mga kuko ng gintong dragon sa isang kamao, sumigaw, at sinuntok sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, wala na siyang reserbasyon, at lumabas na ng todo. Hindi tulad ng naunang pangalawang suntok, naramdaman na lang niya na lumalakas ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan, at sa isang iglap ay tila naturok na ito sa kanyang braso. Gitna. Sa sandaling pumutok ang mga kuko ng gininto ang dragon, isang malakas na dagandong ng dragon ang tumunog, ngunit walang pagsabog ng hangin, dahil ang lahat ng hangin ay tila pinatalsik ng malakas na mga kuko ng gintong dragon sa isang iglap. Nanatili roon ang matandang babae, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bumaril, kundi sumuntok. Biglang nakita ni na XCXC, Guyu, at Xu Xiaoyan na ang liwanag sa paligid ng katawan ng matandang babae ay nasira, at ang siyam na singsing ng liwanag ay kumislap. Hindi man lang sila makakita ng malinaw, bumangga na ang kamao ng matandang babae kay Tang Wulan. Boom! Boom! Ang katawan ni Tang Wulan ay lumipad ng baligtad na parang bola ng kanyan, at bumangga sa dingding na 20 metro ang layo, at ang buong tao ay direktang nakalagay sa dingding. Nakatayo doon ang matandang babae, hindi pa rin kumikibo. Pagkatapos ay pumunta siya sa mahabang mesa at mahinang nagsabi, susunod. Lider ng koponan, Wulan. Sabay-sabay na bulalas ng ilang tao sa Class 0 at mabilis na tumakbo. Ahem. Ayos lang ako. Hinawakan ni Tang Wulan ang grabo sa tabi niya, nagpumiglas si Tang Wulan na gumapang palabas ng pader, lalo pa, napakakapal talaga ng pader na ito. Magaling talaga siya. Sa suntok ngayon lang, sa sandaling nagbanggaan ang mga kamao ng matandang babae, naramdaman na lang niya na binombo siya ng napakalaking lobo, at pagkatapos ay pinatalbog siya ng isang malakas na elastikong puwersa. Tapos ayun. Ang paglusob sa pader ay wala sa kanyang makapangyarihang katawan. Gayunpaman, hindi talaga siya komportable. Sa 3 suntok lang na ito, naubos na ng lakas ng chi at dugo sa katawan niya. Ngayon ay halatang medyo mahina ang pakiramdam. Sinuportahan siya ni Guyu, okay lang ba? Tumango si Tang Wulan, huwag kang mag-alala, kailangan ko lang magpahinga saglit. Sa totoo lang, nagugutom pa ako. Sa sandaling ito, kung makakain ako ng buo, ayos lang. Hindi magtatagal ay maibabalik ang aking lakas at dugo. Sayang naman, pag-exam na, saan kakain? Ang hindi nila nakita ay nang ihagis ng matandang babae si Tang Wulan sa hangin ng isang suntok, si Shen Yi at ang iba pang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay puno ng pagkabigla. Napabuka pa ang bibig niya sa gulat. Umupo si Tang Wulan sa upuan, huminga ng malalim, inayos ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, at ibinalik ang kanyang chi at dugo sa pamamagitan ni Zuan Chenggang. Medyo hindi pantay ang kanyang paghinga. Sa pagtingin sa matandang babae, hindi maiwasan ng kanyang mga mata ang pagpapakita ng takot. Ang lakas talaga ng pwesto. Maging si Teacher Wu ay tila malayo sa kanya. Naglakad si Guyu patungo sa gitna, ang kanyang mukha ay halatang medyo pangit. Hindi sila yumuko at sumaludaw tulad ng 3 ni Tang Wulan, tumanggaw lang sila ng bahagya at sinabing, magsisimula na ako. Bahagyang kumunat ang noo ni Shen Yi, humarap sa tagasuri ng Shrek Academy, ito na siguro ang pinakamayabang sa kasaysayan. Pinaikit ng matandang babae ang kanyang mga mata at samaan daw sa upuan, sige.
Nagliwanag ang mga mata ni Guyu, at ang tatlong spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay sabay na tumaas, 2 dilaw at 1 purple. Nakita niya ang kanyang mga kamay na naka-flip sa kanyang harapan, at isang mapusyaw na dilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang palad. Ang dilaw ay mukhang mahinahon at malambot, ito ang elemento ng lupa. Ang elemento ng lupa ay nagsimulang umikot sa kanyang palad, at pagkatapos ay unti-unting naging solid, na mukhang mas at higit pa bilang isang pisikal na anyo. Elemental control, ito ay para ipakita ang mind control. Ang tatlong taga-suri, kabilang ang matandang babae, ay gumawa ng lahat ng hatol na ito. Gayunpaman, ang susunod na eksena ay nagsimulang hamonin ang kanilang katalusan. Hinawakan ni Guyu ang grupo ng dilaw na ilaw sa kanyang kaliwang kamay, at marahang hinaplos ang kanyang kanang 5 daliri ng may ritmo. Ang dilaw na liwanag ay lumitaw sa mga talulot sa ilalim ng kanyang kontrol, at sa wakas ay naging isang dilaw na 9 na talulot na bulaklak. Ang 9 na talulot na dilaw na elemental na bulaklak ay mabagal na umiikot, at ang katigasan nito ay nagpapasaya sa mga tao sa mata. Bahagyang tumango ang medyo may edad na lalaking nakaupo sa kanang bahagi ng matandang babae. Ang elemental martial arts spirit ay orihinal na napakabihirang. Maaaring kontrolin ang elemento sa antas na ito sa murang edad, na nagpapakita ng disenteng espiritual na kapangyarihan at katatagan ng elemental na kontrol. Medyo kas-iya siya pa rin. End of this chapter.